Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another true story or tutulan na naman ang ating ibabahagi ngayong araw na ito. Ngunit bago ang lahat, nais ko po munang batiin kayo ng isang magandang hapon at maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa page na ito. Bago natin simulan ang kwento ay nais ko po munang magpasalamat sa ating story sender na si Rax K. Adil. Siya po ang may-ari ng kwento na ating ibabahagi ngayon at maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento. Shout out din kay Aslima Zainuddin and Sandra Pangawilan, Harisha Arbaya Dialuson from Kitango, Dato, Saudi Ampatuan, Rohaima Namilon Karuk from Barangay Campo Paglat, Maguindanao, and Nasria MacArthur from Nunungan, North Cotabato. Assalamualaikum po. Maraming salamat po sa pag-approve ng aking kwento. Ako nga po pala si Rahma Kunsingan at nais ko lang pong ibahagi ang aking kwento tungkol sa aking asawa. Galing po ako ng abroad at umuwi ako noong 2023. Nung nasa Pinas na ako, magkasama na kami ng aking asawa at wala pa kaming anak that time. Lagi po akong nagsasambayang at always ko pong pinagdadasal na sana magkaroon na kami ng anak dahil hirap po kaming makabuo ng aking asawa. Pero kahit ganun pa man, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa at palagi kong pinagdudua kay Allah tuwing nagsasambayang ako dahil alam kong walang imposible. Lahat ng hilingin natin kay Allah ay ibibigay niya, hindi man agad-agad pero paunti-unti. Maayos naman ang pagsasama namin ng asawa ko at alhamdulillah may biglang himala. Nabuntis na ako. Dininig ni Allah ang aking hiling. Binigyan niya kami ng anak. Nakalipas ang mga araw, medyo malaki na yung tiyan ko. Kailangan ko nang umuwi muna sa amin para doon ako manganak. At pagkatapos ko manganak, magsasama uli kami ng asawa ko. At dito na nagsimulang nagbago ang asawa ko. At ang masakit sa part ko ay kung kailan may anak na kami, saka naman siya bumalik sa pinakaayaw ko na style niya, yun ay ang magbisyo. Simula noon, lagi na kami nagkakagulo. Lagi na kaming nag-aaway at umaabot na kami sa point na nasaktan na niya ako. Napagbuhatan ng kamay. Siguro kung hindi lang dahil sa anak namin, siguro may isang buhay na mawawala sa amin at siguro ako na yon. Dahil nung time na yon, hindi na siya maawat. Parang gusto na niya akong patayin. Nagsorry naman siya sa akin at pinatawad ko naman agad dahil sa may anak kami. Nakalipas ang mga taon, napag-isipan kong bumalik na lang uli sa abroad. Kahit sobrang sakit, iniwan ko ang anak ko para sa kinabukasan niya. Ito na yata yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Sobrang sakit na malayo at maiwan ang anak na 1-year-old pa lang. Nung si Duterte pa ang president, nagbago ang asawa ko. Ngayong si BBM na ang presidente, bumalik na naman ulit siya sa dati. Ito lang po ang nais kong sabihin sa inyong mga lalaki. O ito ang aking mensahe sa inyong mga lalaki. Mahalin nyo ang inyong mga asawang babae. Kasi kahit anong gawin naming mga babae, wala pa rin kaming laban sa inyo. Kung ayaw nyo na sa asawa nyo, pwede nyo namang ibalik sa magulang nila. At sana po, sa ngayon, nasa malayo na ako. Sana magbago na talagang asawa ko. Sana marinig niya ito at alagaan niya ng maayos ang anak namin.